Si Pangulong Marcos may pahiwatig muli na posible hong magkakaroon ng rigodon na mangyayari sa kanyang gabinete. May mga update at karagdagang balita si Bomboana Lee Soberano. Posibleng magpapatuloy ang balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pahiwatig ng Pangulo sa dinaluhan nitong bagong bayani awarding ceremony dito sa Malacanang. Sa kanyang talumpati, binanggit ng Presidente na nagtungo sa bansa sa Europe si First Lady Liza Marcos para isulong at patatagin ang suporta at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Kayaan niya, magiging designation umano ni First Lady ang pagiging ambassador for migrant workers. Pero tila pabirong sinabi pa ng Pangulo na makakasama na si First Lady Marcos sa susunod na cabinet shake-up. Sinabi ito ng Pangulo ilang araw lang matapos ang kontrobersyal na pagbibitiw ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amenah Pangandaman kasunod ng kontrobersiya sa umunay 100 billion insertion sa panukalang 2025 national budget. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Our First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with on the OWA with some of the activities that. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero Bombo Genesis, linawin natin niya na pabiro lamang ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil nga sa cabinet shake-up. Gayunpaman, kapag mayroong cabinet shake-up ay may mga papelyang ilalabas ang Malacanang o ang Palasyo ng Malacanang hinggil nga sa posibleng mga balasahan. Pero tinanong natin kanina si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung magkakaroon nga ba ng revamp sa gabinete. Anya, abangan na lang ang mga susunod na mga detalye hinggil dito. So live mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Yes, Bongo Genesis. Oo, pero diyan ba sa inyo diyan sa Malacanang Press Corps, may mga natatanggap pa kayong mga impormasyon na posibleng meron pang mga susunod after nitong kina Bersamin at Pangandaman? Alam mo, Bombo Genesis, parang kada buwan may mga natatanggap tayong mga balasahan, no? Ulat na balasahan. Hindi lamang dito sa Palasyo ng Malacanang, maging nga sa House of Representatives. At tinanong natin kanina si Yusek Castro, hinggil nga dito sa, may mga ulat kasing lumalabas, Bombo Genesis, na itong si House Speaker Bojo D ay papalitan umano ng ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Yan daw ay siya ang napipisil kasi daw ng Malacanang. Pero tinanong natin ngayon ang Malacanang hinggil dyan sa issue na yan, sinabi ni Yusek Castro na hindi naman daw hawak ng palasyo. Hindi naman ang palasyo ang nag-vote para nga kung sino ang magiging susunod na speaker dahil ang kamara ang may ang kamara ang dapat bumoto at pumili ng bagong speaker. So wala umano daw impluwensya ang Malacanang kung sino ang magiging House Speaker. Kahapon naman, nakipag-ugnayan tayo kay Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sinabi niya na walang katotohanan ang nasabing mga usapin, Bobo Genesis. Any word about kay dating Executive Secretary Bersamin, Bomboan? Kasi dun sa last na statement ni Secretary Bersamin, parang sabi niya, may tumawag lamang daw sa kanya which is outsider ng Malacanang. Anong statement dito ng Malacanang? Yun nga, nilinaw din natin yan sa katatapos lang na press briefing dito sa Palasyo. Sinabi nga ni Yusek Castro na hindi siya privy kung sino yung kausap ni dating ES Bersamin na tumawag sa kanya na hindi taga Malacanang at sinabing pwede na siyang umalis pwede na siyang mag-exit bilang executive secretary ng gobyerno. So walang detalye ang sinabi si Yusek Castro hinggil dito. Gayunpaman sinabi niya na nagkausap naman na talaga si Pangulong Marcos at si dating ES Bersamin. So iyon na lang ang pinanghahawakan ngayon ng Presidential Communications Office, Bombo Genesis. At tinanong
tinanong din siya kung bakit sinabi nitong voluntary resignation at out of delicadeza na itinanggi naman ito ni E.S. Bersamin. Pero ang sabi ni Castro, ang kanyang announcement ay nakabase lang din sa ibinigay sa kanya ng palasyo. Pero going back, Bumbuan, nung last na bumisita si Pangulong Marcos sa may part ng Malaysia, si Executive Secretary Bersamin ang nagsilbing isa sa mga caretaker, ano? Kasama niya sina Secretary Conrado Estrella ng Department of Agrarian Reform. Tama ka, Bombo Genesis. Palaging si E.S. Bersamin ang caretaker ng bansa habang wala si Pangulong Marcos. So, yun na nga, no, hindi din masagot ng Malacanang kung anong ni Jose Castro, kung ano nga ba talaga ang naging dahilan sa pag-exit nitong ni E.S. Bersamin. Okay. Maraming salamat, Bumbuan. Mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.